Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko? Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema. Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan? Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko. Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan. Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow! Kaya pala akong tulungan gumawa ng report. Mas mabilis na ang benta ko. Narito ang tinig ng makabagong panahon. Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan. Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day! Mabuhay Philippines! Isang mapagpala at mapagpalayang araw na naman ang Sabado, mga ka-AI, mga ka-authentic innovators, at sa lahat ng ating mga kababayan dito man sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo! Yay! Welcome to the AI Talks with the Voice Master! Ako po ang inyong lingkod, ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, founder ng Creative Voices Productions, Certified Voice Artist Program, at ang inyong kaibigan pagdating sa Artificial Intelligence. At ito po ang ating Season 4, Episode 38 na. Grabe! 38. Ayan, 38. Wow. Mga ka-AI, alam nyo ngayong episode na ito, sisimplihan kasi mga past episodes natin na masyadong komplikado eh. Ngayong episode na ito, magkukwentuhan lang tayo ha. Back to basic po tayo. Hindi ito lecture, hindi ito technical seminar. Hindi rin to para sa mga programmer at sa IT expert. Kasi gusto kong maintindihan ito ng mga mga ordinaryong Pilipino. Yung nakikinig habang nasa jeep, yung rider habang naghihintay ng booking, yung estudyante habang gumagawa ng assignment, no? At yung OFW habang nagre-relax sa dorm. Wow. Yung nanay na nanonood habang nagluluto, parang sa ano natin, sa music, yung natin, theme song. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakay ni Kuya Boy. Yan. May narinig na usapan AI daw, di lang laruan. Hoy! Yan. Wow. Alam nyo, dahil ang AI, hindi na siya future, no? Kasama na natin siya araw-araw. Pero ito ang problema. Maraming Pilipino ngayon, no? Kasama na natin siya araw-araw, di ba? Pero maraming Pilipino ngayon, takot sa AI. At minsan, kapag tinatanong mo, bakit ka takot? Basta wala. Ay, teka, may kwento ako sa inyo. Meron akong kaibigan. Kaibigan ko naman siya, pero tinanong ko siya. Sabi ko, bro, pwede bang mag-guest ka sa AI Talks? Anong topic? AI, anong epekto sa inyo mga musician? Kasi sa PhilSCAP po ito, no? Yung grupo ng mga musician at mga mga arrangers, no? Sabi ko, para marinig yung boses nyo, bakit ayaw nyo sa AI? No? Basta ayoko. I hate that topic. Especially ayoko mag-guest sa show mo. Aba, ikaw na nga binibigyan ng chance para magpaliwanag. Bakit ayaw nyo sa AI? Paliwanag nyo. Hindi rin nila maipaliwanag, no? Nakakatawa kasi, parang, nakakatakot kasi, baka palitan tayo.
baka maging robot mundo. Aminin ko sa inyo, lahat ng mga musician ngayon, imbis na katakutan nyo yan, no? Gamitin nyo, kasi mas magaling na yung AI sa inyo Aminin nyo yun. Maraming kayang gawin ng AI kayo. Matagal buwan nang inaabot nyo bago makatapos ng isang kanta. Ito, segundo lang. Magiging mas magaling pa kayo, ewan ko. O kaya dyan sa grupo na yan, good luck na lang sa inyo kung hindi nyo tatanggapin to, kayo ang kakainin ito. Kaya mga ka-AI, normal lang namang matakot sa bagay na hindi natin naiintindihan Pero yung iba takot kasi naiintindihan nila mas magaling sa kanila. Ganon din naman noon ang internet, di ba? Alam niyo, naalala ko dati, mga early 2000, no? May mga broadcaster na nagsasabing hindi tatagal ang online. Walang manunood sa internet. Radyo pa rin forever. Ngayon, lahat online na. Kasi yung kahit may radio show ka, wala naman nakikinig ng radyo sa radyo. No? Nakikinig sila sa online, sa Facebook, sa YouTube. Pati nga away online na. Ngayon, nakakatawa to sa Senado, no? Ang gulo-gulo nyo. Nakakahiya kayong mga... Ewan ko. Huwag natin pag-usapan yan. Pero nakakahiya sila. Yun lang sasabihin ko. Kaya si Jose Rizal nabuhay dahil sa inyo Mamaya, share ko yung video niya, no? Alam nyo, pati away online, pati chismis online, pati negosyo online, pati paniligaw online na rin. Ganon din ang AI. Hindi na siya future, no? Present na siya. At ang gusto kong maintindihan ninyo, at ang gusto kong maintindihan ito ng masa, hindi lang ng mga experts na andito. Ang dami ring mga bogus expert ng AI. Dati mga AI hater, ngayon expert na sila. O di ba? Bilib din ako sa kapal ng mga mukha ninyo may nagtanong, Voice Master, ano ba talaga ang AI? Okay, ito na. Pag-usapan natin sa very simple explanation kung ano ba ang AI. Alam nyo, ang AI, lagi ko sinasabi ito, parang batang tinuturuan. Ganun kasimple. Kapag may bata, hindi naman agad alam, di ba? Kung ano yung aso. Kailangan mo pa sabihin, anak, that's a dog. Anak, aso yan. Paulit-ulit hanggang matuto siya. Ganon din ang AI. Pinapakitaan mo ng milyong-milyong example hanggang sa natututo siya ng patterns. Pero ito importanteng maintindihan ito. Hindi ibig sabihin na naintindihan niya tulad ng tao, no? Hindi ibig sabihin na nakakaintindi siya tulad ng sa tao. At ito ang malaking maling akala ng marami. Halimbawa, kapag sumagot si ChatGPT, akala ng tao, oh my God, buhay na ang AI. Naku, hindi. Mga ka-AI, mali kayo. Hindi buhay ang AI. Hindi siya umiiyak, hindi siya kinikilig, hindi siya napapagod, hindi siya nagdarasal, hindi siya nasasaktan. Again, software siya, software. Napakagaling lang niya talaga sa patterns, no? Parang actor, parang voice actor. Halimbawa, ako bilang voice artist, no? Kaya ko umiyak sa eksena. Pero hindi ibig sabihin, umiiyak talaga ako sa totoong buhay. Kasi performance yun Diba? Diba? Voice acting tawag doon. Ganun din kasi yung AI, no? Napakagaling lang niyang gayahin ang human conversation. Alam niyo, bilang isang voice master, kapag may estudyante ako nagsalita, minsan, isang sentence pa lang, alam ko na agad. Pang radyo to, pang anime, pang commercial to, pang magandang texture, mahina ang diction, diba? Ang pangit ng accent. Bakit? Magic ba? Abay, hindi. It's because of experience. Imagine nyo, 30 years na akong exposed sa boses. Wala pa ng bata ako. Ayan, di ka lang AI. Hanggang sa tumanda na ako. Abay, ang lupit, di ba? Nakakatuwa to Si Shasha, kilala niyo ba ako? Kilala niyo si Babalo. Kaibigan ko yun Ang lupit mo Sabi ko sa'yo, huwag mong sangkalan yung baba ko. Wow. Alam niyo, na-train kasi yung tenga ko Nakakakita ako ng mga patterns. Like yung mga sa voice acting, no? Alam ko yung, magandang gabi, bayan!
At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ba, yung buto ba sa langit, nyap. Ang tamaan wag magagalit, nyap. So yun, mga patterns yun eh. Meron akong kwento atin ito. Ito po si Mike Logan, ABS-CBN News. So lahat na naririnig ko, kasi nga may pattern siya. Parang si SpongeBob. Hey, come on, Patrick. I'm SpongeBob. Ay, nah! Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Wow! Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. Meow. Ayan, kaya ng AI, gayahin yung patterns, pero yung acting, wala. O, kapag, alam mo, ganito yan. Kapag pinakain mo ng milyong-milyong voices, yung AI, natututo siya. Parang, mas mataas tono. Ibig sabihin, masaya. Mabagal. Diba? Malungkot. Malakas! Excited! Woohoo! Ganon. Alam ng AI yan. Pero hindi ibig sabihin, feel niya yung emotion. Kaya, unlike ako, kasi voice acting is the art of becoming. Yung AI, ginagaya niya lang yung patterns, yo. Base yun sa mga patterns. Guess nyo ba? Ang tanong, bakit biglang sumikat ang AI? Alam niyo, dalawang dahilan yan. Una, mas malakas na ang computer. Tulad nitong ginagamit naming computer, super high-end to. Computer pa lang, almost 350,000 na. Wala pa yung mga gamit. Second, ito, tandaan nyo to, data. At ito ang hindi napapansin ng tao, no? Mga ka-AI. Ikaw mismo, nagtuturo sa AI araw-araw. Ikaw na nanonood ngayon. Kasi alam nyo, tuwing nagpo-post ka, nagla-like ka, nagti-TikTok ka, nagko-comment ka, nagbibigay ka ng data. Kaya minsan nakakatawa eh. Nag-uusap lang kayo tungkol sa fried chicken. Maya-maya biglang pag-open ng Facebook mo, puro Chicken Joy yung ads. Jollibee tsaka McDonald's. Tapos sasabihin mo, nakikinig yata itong cellphone ko. Hindi naman lagi, pero inuunawa ng AI ang behavior mo. Kasi, trabaho niya ang maghanap ng patterns. Teka, ano ba talaga ang intelligence sa artificial, no? Kasi kapag tao, marunong matuto, magdesisyon, mag-solve ng problem, yun, tinatawag natin yung intelligent, matalino. Kapag ang nanay, napagkakasya niya ang budget sa tindi at mahal ng bilihin ngayon, abay, intelligence yun. Kapag ang rider marunong umiwas sa traffic, abay, intelligence yun. At kapag ang estudyante nakahanap ng paraan, kumita kahit mahirap ang buhay, tulad ko, no, sa 21 years na company ko, abay, iba-iba ng sitwasyon. Kaya ang tawag doon, intelligence yun. Hindi lang IQ ang intelligence, ha? Kasama doon yung diskarte, kasama doon yung, syempre yung emotions, no? Kasama yung experience. Pero ngayon, kapag machine ang parang natututo, abay doon pumapasok yung AI. Pero minsan, nagkakamali rin ang AI. Halimbawa, tinuruan mo ang AI kilalanin ng bird. Tapos pinakita mo yung penguin. Abi, malilito siya minsan. Bakit? Kasi iba yung itsura ng penguin. At dito, di ba? Dito natin makikita, hindi talaga niya naiintindihan kung anong ibon. Nag-associate lang siya ng patterns. Parang tao rin minsan, di ba? Humans also rely on patterns. So, paano ba tinetrain ng AI? Alam niyo, kapag nagkamali ang AI, kinokorek siya. Parang estudyante. Kapag sinabi mong mali ka, bird pa rin ang penguin, abay nag-a-adjust siya. Unti-unti siyang natututo. Kaya napakahalaga talaga ng data. Kasi pag mali ang itinuro mo, mali rin yung output. Parang bata rin, kapag maling values ang itinuro, maling habits siya lalaki. Ito tandaan niyo, ito yung mind-blowing mga ka-AI. Tayong lahat, no? Tayong lahat part ng training ng AI. Kasi tuwing nagpo-post tayo,
natututo ang AI, no? Kung paano magsalita ang tao. Kasi marunong na si ChatGPT ng slang, memes, taglish, kahit nga gay lingo eh. Kasi tayo yung nagturo. Without realizing it, di ba? Galing sa atin yung info. Pero may problema pa rin eh. Ito ang tinatawag na black box problem. Ano yung black box problem? Black box problem, bago yun ah. Minsan, kahit gumawa ng AI ng engineers, hindi rin nila fully maintindihan paano siya nagdedesisyon eh. Pero minsan tao rin, no? Parang tao rin yan eh. Minsan, tama gut feel mo o yung gut feeling mo, pero hindi mo ma-explain kung bakit. Ganon din ang AI minsan. Napaka-complex na ng calculations niya internally. At tandaan nyo ito ha, AI reflects humanity. Kung toxic ang tao, pwedeng toxic din ang output ng AI. May nagtanong, Voice Master, may konsensya ba ang AI? Tao nga, walang konsensya. Marami diyan, yung nasa Senado ngayon at nasa Kongreso. Walang konsensya, mga magnanakaw. Pero, ang AI, wala. At ito ang pinaka-importanting maintindihan nyo. Walang konsensya ang AI. Hindi siya guilty, hindi siya nahihiya, hindi siya nagsisisi. Ay buti pa ang AI kaysa dito sa mga politiko natin. No? Parang kutsilyo yan. Pwedeng gamitin sa pagluluto, pwede rin gamitin sa pananakit, no? Hindi alam niyo, hindi kutsilyo yung masama. Parang baril, no? Nasa gumagamit yan. Ganon din yung AI. Kung masama ka, gagamitin mo sa kasamaan. Kung mabuti ka, gagamitin mo siya sa kabutihan. Eh ano naman yung tinatawag na generative AI? Ito yung AI na gumagawa ng content. Yan, halimbawa, yung text, no, mga vlog nyo, music, images, videos. Diba? Halimbawa mo, ito sabihin mo, gumawa ka ng modernong larawan ni Rizal bilang podcaster. Yung ginagawa ko yun eh. Abay, kayang gawin. Bakit? Kasi nakakita na siya ng millions of images at styles. Parang artist na maraming inspiration. Eh, paano naman ang deepfake? Abay, ito'y delikado kapag maling taong gumamit. Kasi ngayon, pwede nang gayahin ang muka, boses, video, at minsan, sobrang realistic na kaysa sa totoong tao. Kaya nga sinasabi ko, sa future, truth itself will become expensive. O, di ba? Ang katotohanan magiging sobrang mahal. Kasi hindi mo na agad alam kung ano ang totoo o yung fake. Kaya bilang isang AI voice master, ito ang dahilan bakit mahalaga ang ethics. Kasi, di ba, kaya nating gumawa ng AI voices. Lalo na ako, ang boses ko nagkalat. Pansinin nyo, may problema ka ba? Ako ang kasagutan. So, yung boses ko ang nagkalat. Pero alam nyo, kailangan may respeto, may consent at responsibility. Abay, hindi porket kaya mo, gagawin mo na agad. May nagtanong, mawawala ba talaga ang trabaho dahil sa AI? Ito ang tanong, ito yung tanong ng lahat eh. Alam niyo mga ka-AI, pakinggan niyo mabuti ha. Hindi AI ang papatay sa trabaho mo. Ang papalit sa'yo, yung taong marunong gumamit ng AI better than you. Abay, paulit-ulit na natin narinig yan. Masakit man pakinggan, pero yun ang totoo. Nung dumating ang calculator, hindi naman nawala yung math teachers, ha? Yan, nagamit pa nga nila para mas mapadali kaysa mag-compute sa, sa blackboard. Nung dumating yung cellphone camera, abay, hindi naman nawala yung mga photographers. Dumami pa nga yung camera. Nag-adjust lang sila, ganun din ngayon. Alam niyo yung personal kong realization, nung unang lumabas ang AI voice, abay, pwede ako matakot eh. Voice artist ako eh. 30 years ako sa industriya, pero naisip ko, hindi ko mapipigilan ng future at alam kong ito yung future eh. Kaya inaral ko, niyakap ko at ngayon, syempre, mas marami akong natutulungan dahil sa AI. Mas marami akong natuturuan. Mas maraming Filipino voices ang narinig globally. At proud ako doon. Pero ito yung warning ko. Huwag tayong maging tamad dahil sa AI. Kasi may mga tao ngayon, abay, ayaw na mag-isip. Wala nang critical thinking, lahat inaasa na sa ChatGPT. Homework AI, essay AI, speech AI, love letter AI pa rin. Abay mga ka-AI, AI should help your intelligence. No? Not, delete your intelligence. Hindi siya dapat pumalit sa utak mo. Okay?
Ang totoong laban ngayon, hindi tao versus AI. Ang totoong laban, education versus ignorance. Kapag naintindihan mo ang AI, magagamit mo ito sa negosyo, trabaho, communication, creativity, number 1 yan, at pagbabago ng buhay mo. Pero kapag puro takot lang, abay mahuhuli ka. At ayoko mangyari yan sa mga Filipino kasi kaya ginagawa natin itong show na to para gawing simple, relatable at maintindihan ng masa ang AI, hindi lang ng expert at mga AI fake gurus. At ito yung last message ko bago tayo mag AI 101 at balitang AI. Mga ka-AI, tandaan nyo ito ha. Ang AI parang microphone. Kapag nasa mabuting tao ito, nakaka-inspire to. Tulad ko, I'm so inspiring. Yung iba, expiring. Pero kapag nasa maling tao to, apay, nakakapanloko to. Ginagamit to sa mga scam. Hindi teknolohiya ang problema. Nasa tao pa rin. At habang lumalakas ang artificial intelligence, dapat mas lumalakas din ang ating human intelligence, emotional intelligence, at spiritual intelligence. Dahil kahit gaano katalino ang makina, wala pa rin kayang pumalit sa pusong marunong magmahal, umunawa at mangarap. Alright, so ako po ang inyong lingkod, Pocholo de Leon Gonzalez, at ito po ang AI Talks with the Voice Master. Magbabalik po tayo mamaya after ng segments natin. Alright, great day everyone. See you later. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Paano kung ang AI ay mas mabilis pa kaysa sa real time, hindi lang mabilis, kundi kaya nitong gumawa ng audio, text, at images sa loob lamang ng ilang segundo? Sa loob ng maraming taon, ang mga AI models ay patuloy na bumibilis, mas accurate, mas capable, mas powerful. Pero ngayon, may bagong development mula sa Microsoft na nagpapakita ng isang malaking pagbabago. Isang bagong set ng models na tinatawag na MAI. Kasama dito ang MAI Transcribe, MAI Voice, at MAI Image. Tatlong system na tumutok sa tatlong mahalagang bahagi ng AI: speech to text, text to speech, at image generation. Simulan natin sa MAI Transcribe. Ito ay isang speech-to-text model na kayang mag-convert ng audio papunta sa text. Ayon sa mga tests, meron itong napakababang error rate. Mas accurate ito kumpara sa ibang models mula sa OpenAI at Google. At hindi lang ito para sa perfect recordings. Sinanay ito sa real-world conditions. May ingay, may overlapping voices, at may iba't ibang klase ng audio quality. Ibig sabihin, handa ito para sa totoong paggamit. Bukod dito, mas mabilis ito kumpara sa mga nakaraang system ng Microsoft. At mas mura rin, na nagpapakita ng isang agresibong strategy sa market. Sunod naman, ang MAI Voice. Ito ang text-to-speech model. At dito pumapasok ang pinaka-nakakagulat na feature. Kaya nitong gumawa ng 60 seconds na audio sa loob lamang ng 1 segundo. Ibig sabihin, 60 times faster than real time. Napakabilis nito para sa mga applications tulad ng podcasts, audiobooks, at voice assistants. At hindi lang speed ang focus nito. Kaya rin nitong panatilihin ang consistency ng boses kahit mahaba ang audio. At maaari ka rin gumawa ng custom voice gamit lamang ang ilang segundo ng recording. Samantala, mayroon ding MAI Image, isang image generation model na kayang gumawa ng high-quality visuals. Mas mabilis ito kumpara sa previous version. At ginagamit na ito sa mga tools tulad ng Bing at PowerPoint. Ibig sabihin, mula sa simpleng idea, kaya nitong gumawa ng visuals para sa presentations, designs, at marketing content. Kung pagsasamahin natin speech, voice, at images, nakikita natin ang isang malinaw na direksyon. Ang AI ay nagiging mas mabilis,
mas mura, at mas integrated sa mga tools na ginagamit natin araw-araw. Pero hindi lang ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol din sa strategy. Sa loob ng maraming taon, nakadepende ang Microsoft sa partnership nito sa OpenAI. Pero ngayon, unti-unti nitong binubuo ang sarili nitong AI ecosystem. Isang sistema kung saan kaya nitong mag-operate kahit walang ibang kumpanya. Tinatawag nila itong AI self-sufficiency at ang layunin, maging independent sa pag-develop ng mga advanced AI systems. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang kanilang partnership. Ibig sabihin, isang dual strategy, gumagamit ng external models habang gumagawa ng sarili nilang technology. Kung titingnan natin, ito ay isang malaking pagbabago sa industriya ng AI. Mula sa simpleng paggamit, patungo sa kompetisyon sa mismong paggawa ng models. Ngunit mahalaga ring tandaan, kahit gaano pa ka-advanced ang AI, may limitasyon pa rin ito. Ang mga systems na ito ay maaari pa ring magkamali at hindi pa dapat lubusang pagkatiwalaan sa kritikal na desisyon. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi, gaano kabilis ang AI? Ang mas mahalagang tanong ay, paano natin gagamitin ang bilis at kakayahan nito ng tama at responsable? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi lamang tungkol sa power. Ito ay tungkol sa tamang paggamit. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.